Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Tara wipe, doon tayo sa kusina. Naglakad kami papasok sa isang pinto at nakita ko ang island type na kusina. Island type ang pinagawa ko para kapag nagluluto ka, makapagbanding pa rin tayo kasama ang mga anak natin. Sabi niya na talagang ikinamangha ko. Habi talaga. 4 years ago pang pinagawa to at plinano? Sabi ko na ikinatingin niya sa akin. Yes. Bakit YP? Hindi ka ba naniniwala? Hindi naman sa ganun, pero bakit may anak ka talagang kasama sa plano mo? Taka kong tanong sa kanya, kaya mas sinapit niya ang bewang ko. Wife, tulad ng sabi ko sa'yo, baliw nga ako sa'yo noon. Kaya noon pa man ay nagplano na ako kasama ang pamilya natin. Wow, grabe ka naman Habi. Ganun kita kamahal. Let's go sa taas. Sabi niya at umakyat kami sa hagdan. Doon ay sumalubong sa amin ang mga pintuan. Meron ditong 1 master's bedroom, 1 kwarto para sa mga bata at 3 guest room. Napakunot ang noo ko dahil sa 3 guest room. Ba't ang daming guest room? Tanong ko na kinakamot niya sa batok. Kasi ang plano ko noon na kapag dumami ang anak natin, yun ang magiging kwarto nila. Which is, mangyayari naman talaga. So saktong-sakto. Napatawa naman ako dahil sa sinabi niya at napailing na din. Ito magiging kwarto ng kambal. Sabi niya at binuksan ang isang pintuan at nakita ko na tamang-tama lang yun sa kambal. Malaki din siya para sa kanila. Meron ding study table doon sa may bintana. Kaya lumapit ako. Kukulang itong study table na to Habi. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana dahil kita ang view sa labas. Yan ang hindi ko napaghandaan. Hindi ko naman alam na kambal agad ang magiging anak natin eh. Napaharap ako sa kanya at sabay na natawa. Madali na lang ayusin yan. Pero ang ganda. Tamang-tama sa kanila. Sabi ko sa kanya. You're right. Tara, sa master bedroom naman tayo. Sabi niya at pumunta kami sa tabi ng kwarto ng kambal. Sumalubong sa akin ang isang king size bed at malawak ang lugar at meron pang TV dito at may sopa din. Habi, ba't may TV pa? Sabi ko sa kanya. Well, para pwedeng manood. Banding natin diba? Tapos, nakakonect din dyan ang CCTV ng buong bahay, lalo ng kwarto ng kambal. Kaya mamomonitor pa rin natin sila. Napatango naman ako sa kanya dahil sa kanyang sinabi. Ang created mo naman Habi. Sabi ko at naupo ako sa higaan at ang lambot niyon. Tumabi siya sa akin at hinila ako pahiga at magharap kami ngayon. Siyempre, kapag nagplano ako, gusto ko'y tamang-tama sa lahat. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. Gusto mo bang binyagan na natin tong higaan? Napatawa ako dahil sa sinabi niya. Ang manyak mo. Tara na. Wait. Asan pala ang damitan? Sabi ko at tumayo na at sumunod naman siya. Halika dito. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko at hinila ko sa may 2 pinto. Itong sa kanan, ang walk-in closet. Well, dito sa kaliwa ay ang bathroom at restroom. Sabi niya at unang binuksan ang walk-in closet. Wow Habi, may gamit agad? Sabi ko sa kanya. Yes, taon-taon ko yung pinapalitan. Although, di nagagamit yung iba kasi bago lang din.
Dito ako madalas kaya nagagamit ko din. But still, pinamimigay ko sa kanila para di masayang. Grabe, bilib na talaga ako sa kanya. Sunod niyang binuksan ay ang banyo. Wow, ang laki naman. May shower room na. Tapos may bathtub pa? Sabi ko sa kanya. Siyempre wife, kailangan talaga malaki. Alam mo na. Napatawa ako sa sinabi niya at siniko ko siya. Di talaga mawawala ang pagkamanyak niya. Natatawa kong sabi sa kanya. Sa'yo lang wife. Bumalik kami sa may higaan at humarap ako sa kanya. So, how is it? Do you like it? Sabi niya at kunwari nag-isip ako sandali. Of course, I love it. Ang ganda kaya hubby, sobra. Nagulat talaga ako dahil hindi ko inaasahan to na para sa akin to. And take note, para sa pamilya natin. Sabi ko na ikinangiti niya. Para sa'yo wife, para sa'yo. Sabi niya habang nakatingin sa mata ko. Kapag ang isang Jason sa Panta ang nagmahal, simula pa lang ay nakaplano ng lahat. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Alam mo, kinikilig na ako sa sinasabi mo. Kaso yung dulo talaga eh. Why naman wife? Totoo naman di ba? Kaya nga nagawa tong bahay na to dahil doon. Hay, grabe. Mahal na mahal ko talaga tong lalaking tumatawa sa harapan ko. Nang matapos kami mag-tour ay nagpahinga lang kami sandali hanggang sa umalis na din kami doon para bumalik sa hotel. 4:30 na din naman kasi. Nagkwikwentuhan lang kami at magkahawak ang aming kamay habang papalis doon. Nang naglalakad kami doon ay napapansin ko na talaga ang sumusunod sa amin. Patingin-tingin ako sa likuran namin upang hanapin ang napapansin ko na sumusunod. Ngunit wala akong nakikita. Maya-maya pa, ayun! Ayun sila! Natigilan kami pareho ni Jason dahil sa may sumigaw. At paglingon namin ay nandoon na sila at sobrang dami nila. Nagkatinginan kaming dalawa at kaagad kaming napasigaw. Takbo! Mr. Sapanta, Miss De La Torre, i-interviewin lang namin kayo. Sabi ng mga reporters na kanina pang nakasunod sa amin. Nung una ay kinikilabutan nga ako dahil may nakasunod. Pero nung sumilid ako sa bintana kanina sa kwarto ay doon ko sila nakita at nakita din yun ni Jason pero di lang namin pinansin. Hinayaan lang namin sila. Nang matapos kami sa tour doon ay napag-usapan namin ang tungkol sa kanila. Ang balak namin ay pagurin sila kakahabol bago magsalita sa harapan nila. Habi, takbo pa! Sabi ko at tumatakbo kaming dalawa at nangunguna ako habang hawak ko ang kamay niya dahil nga marathoner ako noon. Grabe wife, ang bilis mong tumakbo. Sabi niya at matapos ang ilang minuto ay huminto na rin kami at hingal na hingal pareho. Habi, marathoner ako noon kaya ganun. Mukhang doon niya nang realize at maya-maya ay nawala din ang pagod namin na siyang dating ng mga reporter. Grabe, ang tagal nyo naman. Tawang sabi ko at hinihingal pa sila. Kanya-kanyang hawak na kamera ang mga ito sa amin. Nagpahinga sila ng ilang minuto dahil sabi nila ay time out daw muna. Grabe, iba ang trip nyo mag-couple, sabi ng isang babae. Mga nasa 8 silang lahat. Alam namin na sumusunod kayo, kaya pinano talaga namin yun, sabi ni Jason at nakangiti lang ako sa kanila. So, papayag kayo magpa-interview? Napatingin muna ako kay Jason bago magsalita. Hindi, sabi ko na kinabagsak na mukha nila. Pero sa anniversary ng kumpanya ko ay pwede kayong pumunta. Basta wala muna makakalabas na article tungkol dito na kahit anong pictures. Sabi ko na ikinatuwa naman nila. Talaga ma'am? Eh di maganda, sabi nila at tuwang-tuwa na. That's good. Sige na, at sa hotel na kayo magpahinga ng isang araw para makapag-relax naman kayo. Sabihin nyo na lang ako
ang nagsabi, "Okay ba yon?" Sabi ni Jason na ikinatango naman nila, "Goodbye reporters, have a good stay." Keisha point of view. Nakita mo, Habi? Pagod na itsura nila. Tapos nung sinabi ko hindi tayo pumapayag, para silang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kanina pa akong tawa ng tawa habang pabili kami ni Jason sa hotel dahil talagang priceless ang naging reaksyon ng mga reporters kanina. Sigurado ako na di nila ini-expect na pahabulin natin sila. Gusto nilang interview? Paghirapan nila. Dugtong ko pang sabi habang tumatawa at hawak ang sombrero ko dahil talagang mahangin na ngayon dito, pero napatigil ako na nakangiting nakatingin lang kay Jason. "Huy, Habi, ang dami ko na sinabi dito. Ba't nakatingin ka lang sa akin?" Tanong ko sa kanya, pero umiling lang siya sa akin. "I love seeing you happy like that." Di ko naman may iwasang mamula dahil sa sinabi niya. Ikaw ba naman ang tawang-tawa? Tapos bigla lang sasabihin ng ganun. "And now you're blushing." Nakangisi niyang sabi na kinadepensa ko naman. "Blushing ka dyan?" "Hindi ah. Nakikita mo, ang init kaya, may araw, kaya namumula ko." Sabi ko sa kanya na kinatawa naman niya. "You know what, wife? You're not really good at lying. Kilala na kita." Sabi niya, kaya napasimangot naman ako. Natakasan niya kita ng ilang araw?" Mahinang sabi ko na alam ko maririnig niya. "Kaya mo lang naman ako natakasan noon kasi kausap kita sa phone. Kung kaharap mo ako, tingnan mo, bistado na kita. Alam kong alam mo yan." Napatahimik naman ako sa sinabi niya at ngumiti ng awkward kasi totoo yun. Kaya sa cellphone ako nagpaalam sa kanya kasi alam ko na mahuhuli niya agad ako. "See? Natahimik ka? But still, mas gusto ko yung sa akin ka nagbablush." Niyakap ko naman siya dahil nagigilty naman ako sa ginawa ko sa kanyang panluloko. "Sorry, Habi. It's okay, wife. Just don't do it again." Tumango naman ako sa sinabi niya at niyakap na ako sa bewang habang naglalakad kami. "Habi, sigurado akong matutuwa ang kambal kapag nakita nilang bahay." Sabi ko na ikinangiti niya rin. "I just can't believe na nangyayari ng mga plano ko sa bahay." Sabi niya habang nakatingin sa akin. "Well, ako nga. Hindi ako makapaniwala na ganito tayo, na nagmamahalan tayo. Kaya ako di nagpakita sa'yo kasi natatakot ako na ipagtabuhin mo kami ng mga bata." Sabi ko sa kanya at hinalikan niya ang noo ko. "Past na yun, wife. Ang mahalaga ay present." "Yes, tama ka." Naglakad kami habang ini-enjoy namin ang bawat hakbang. Di kami nagmadali dahil hawak namin ang oras namin at wala manggugulo sa amin kaya ayos lang. Nakadating kami sa hotel nang nasa baba ng mga ito. "Mommy! Daddy!" Tawag ng kambal at kaagad na lumapit sa amin at nagpabuhat. Si Stephanie ang buhat ko habang buhat naman ni Jason si Ethan. "Bakit babies?" Tanong ni Jason sa kanila. "Nothing. Namiss lang po namin kayo." Ngiting sabi ni Stephanie kaya hinalikan ko naman ito. "Keisha, how's the house?" Napatingin naman ako sa mama ni Jason na magsalita ito. Kasama rin nila ang lahat. "It's beautiful, mama." Nakangiti kong sabi sa kaniya na ikinangiti din ito. "Matagal nang tapos yun. Nagpatulong pa sa amin yung si Jason para mas lalong gumanda ang bahay." Sabi ni Papa na ikinatingin ko sandali kay Jason na nakangiti lang din sa akin. "Wait, pause. Di kami makarelate eh." Sabi ni Jelay na ikinatawa naman namin. "Nagpagawa ako ng bahay 4 years ago at ngayon ko lang binigay sa kanya." Nagulat naman sila dahil sa sinabi ni Jason na hindi makapaniwala nakatingin dito. "Wait, we can't miss this scene. Ang isang Jason sa Panta, nagpagawa ng bahay 4 years ago.
Para sa babaeng hindi niya kilala? Agad kaming napatingin sa likod nang may magsalita doon. At nakita namin sina Lucas at Noah, kasama ang mga asawa nila, pati na rin ang mga anak nila. "Tito Lucas, Tito Noah!" Masayang sabi ng kambal, lalo na at may nakita sila na kasamang bata ang mga ito. Nagkakilala kami lahat noon at di ko pa lang nasabi sa inyo, pero wala pang anak nila that time. "Here's my daughter Bana," sabi ni Lucas na ginababa naman ni Stephanie at lumapit dito. "Hi Ate Bana, ako po si Stephanie, but you can call me Pretty Stephanie." Napailing na lang ako sa pakilala ng anak ko. Oo, mas matanda ang mga anak nila sa kambaling 2 taon. "Hi Pretty Stephanie." At ayun na, parang may sariling mundo na ang dalawa at nagkakasundo sila dahil sa passion. "Hey Ethan, may kalaro ka na. Ang anak ko, si Sebi. Sigurado ako magkakasundo kayo." Sabi din ni Noah at yun na nga, nagkaroon na sila ng sariling mundo. Lumapit naman sila sa amin at nakapagbuhag sa mga lalaki at niyakap naman kami mga babae. "Anong ginagawa niyo dito?" Di makapaniwalang sabi ni Jason. "Syempre boss, we're invited no? Hindi naman porket madami ka sa aming pinapagawa, bawal na kami magbakasyon." Sabi ni Noah sa kanya. By the way, ang pangalan ng asawa ni Lucas ay Aliyah, habang ang asawa naman ni Noah ay si Salem. "Kumusta naman Aliyah?" Nakangiti kong sabi sa kanila na kinangiti nila sa akin. "Naku Kisha, ganun pa rin, wala namang pagbabago." Tawang sabi nila. Kami ay nagpapunta sa kanila para naman kumpletong-kumpleto talaga tayong lahat. Sabi ni Papa, kaya napatango na lang kami. "Teka, nawala na tayo sa topic eh." Sabi ni Eliza na kinatawa naman namin. "Oo nga Jason, totoo ba? Na binigyan mo ng bahay si Kisha?" Tanong ng mama ko, kaya nagkatinginan kami ni Jason at tumango ng sabay. "Wow! Sa 4 years ago, saka mo lang pinagawa yun? Grabe, ang lakas talaga ng tamo mo kay Kisha boss." Sabi ni Drew na mas ikinatawa nila. "Sinabi mo pa Drew, naalala ko pa, nagilit yan nang mawala si Kisha sa bahay. Tapos lumapit sa amin at sinabi na may pakakasal na daw siya." Sabi ni mama sa kanila. Di ko maiwasan na mailang. Syempre, ako kayang pinag-uusapan dito. Naramdaman kong hinawakan ni Jason ang kamay ko, kaya napangiti ako sa kaniya. "Di, anong reaksyon niyo tita? Kung kami yun, sigurado hindi kami maniniwala, di ba girls?" Sabi ni Salem at nakipag-apir pa kina Eliza. Close kaming lahat, kaya lang busy din kasi sila, kaya minsan lang din kami magkita. Ganyan din ang reaksyon namin. Tinawanan pa nga namin eh. Tawang sabi ni mama na ikinatingin ko kay Jason na umiiling-iling lang. Kinabukasan ay doon din kami kumain at nagtakal pa kami sandali hanggang sa napagpasya namin na bumalik na sa hotel. "Mommy, babalik naman po tayo dito, di ba?" Sabi sa akin ni Ethan kasi ako magsasara ng pinto dahil nasa akin ang susi. Lumuhod naman ako para makapantay ko si Ethan. "Of course anak. Gusto mo ba na dito na tayo tumira?" Tanong ko sa kanya na ikinatango naman niya ng sunod-sunod. "Someday Ethan. At isa pa, wala kayong makakalaro dito. At wala din makakasama si lola mo sa bahay." Sabi ko sa kaniya. "But mommy, pwede naman po natin isama si lola." Sabi niya na ikinaisip ko naman. "Well, hindi ko pa kasi kayang iwan ang bahay namin. Yun talaga ang rason ko. Marami akong memories doon, kaya di ko magawang iwan-iwan." "Soon anak, okay? Di pa kasi kayang iwan ni mami ang bahay natin." Sabi ko sa kanya habang nakangiti. "Okay po mami, sorry po kung mapilit ako." Sabi niya sa akin. "No anak, it's okay. Let's go." Sabi ko at tumayo na kami. Hinawakan ko ang kamay niya at naglakad na kami.
Iniintay kasi nila kami. Pagdating namin sa hotel ay nagiyang maligo sa dagat ang mga bata. Kaya ayun, naligo sila, pati ang iba, pero hindi ako naligo. Nakahiga lang ako dito sa beach chair at nagre-relax. Binabantay namin nila ang kambal kaya gulang ako. Wife, do you want me to put sunblock on you? Habi, akala ko ba maliligo ka? Sabi ko, pero umiling lang siya at kinuha ang sunblock na nasa paanan ko at naglagay sa kamay niya. Nagbago isip ko. Hindi ka maliligo eh, kaya di na lang ako maliligo. Dapa ka wife, dali, papahidan kita. Tumangulan ako sa kanya at inalis ang pantakip ko sa katawan na nakaswimsuit na ako, pero di ko talaga trip maligo. At isa pa, nagsasunbathing ako. Ayoko talagang inaalis mo yan. Tingnan mo, nakatingin sila sa'yo. Sabi niya habang pinapahiran ang likod ko, kaya napatawa naman ako. Habi, may girlfriend ka kasi, na sexy, kaya natural lang yun. Sabi ko sa kanya. Ganon? Gusto mo bang patabain kita? Sabi niya sa akin. Ha? Paano? Hindi naman ako tumataba. Sabi ko sa kaniya. Di, bubuntisin kita. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Habi, kahit anakan mo pa ako, ay hindi ako tataba. Noong pinagbuntis ko ang kambal, sexy pa rin ako. Tanong mo kay mama. Sabi ko sa kanya habang nakadapa pa rin. We, payag ka ba na anakan kita ngayon? Sabi niya at naramdaman ko ang kamay niya pababa sa gilid ng boobs ko, kaya tinakpan ko naman iyon ng kamay niya. Habi, ang kamay mo. Sabi ko habang lumingon ako sa kanya na kinatawa niya. Why? Naglalagay ako ng sunblock. Inosente niyang sabi na kinairap ko. Inalis ko kasi ang sunglasses ko nang dumapa ako, kaya kitang kita niya ang pag-ikot ng mata ko. Tinuloy niya ang ginagawa niya sa akin hanggang sa nararamdaman ko na naman ang kamay niya sa may puwitan ko. Habi, mahiya ka nga. Nasa public place tayo. Mahina kong sabi sa kanya. Wife, hayaan mo. Hayaan mo sila mainggit. Sabi niya sa akin. Isa. Pagbabanta ko, na kinasuko niya. Oo na. Niloloko lang kita, wife. Sabi niya at hinalikan ako sa labi sandali. Tapos na ata siya. Harap ka, wife. Sa harapan naman. Sabi niya sa akin. Wag na, ako na lang. Baka kung ano pang lamasin mo. Sabi ko na ginatawa niya. Wife, I'll behave. Promise. Gusto ko talaga ako maglagay nito sa'yo. Kaya wala akong nagawa at pinayagan na rin siya. At sinuot ko na rin ulit ang sunglasses ko kasi maliwanag ang langit eh. Habi, dahan-dahan ha. Nakikiliti kasi ako. Sabi ko nang nasa hita ko na siya. At tahimik lang ito kaya napatingin ako sa kanya. Hoy, anong tinitingnan mo? Gulat kong sabi sa kanya at pinagkuros ang binti ko. I'm just thinking kung ganun pa rin ang itsura niyan. Sabi niya at ginuso ang pagkababae ko na ikinapula ko naman. Jason! Sigaw ko sa kanya at tumakbo naman siya kaya tumayo na ako para habulin siya. Pero huminto siya at tinuro ako. Kapag ikaw ay tumakbo ng ganyan, sisiguraduhin ko, iika-ika ka maglakad bukas. Lalo akong namula sa sinabi niya at dali-daling sinuot ang pantakip ko sa katawan at hinabol siya. Kaya ang ending, di naligo kami pareho. Paano? Doon tumakbo si Jason sa dagat, kaya naligo na lang kaming dalawa. Napuno ng tawa namin ang dagat dahil sa paghahabulan namin. Hindi naman ako lumalapit doon sa malayo kasi takot ako sa malalim. Hindi ako marunong lumangoy, pero dahil makulit si Jason, ay hinila ako papunta doon. Kaya ayun, halos lintana ako kung kumapit sa kanya. Habi, pag ako nalunod, sabi ko sa kanya habang mahigpit ang kapit ko sa leeg niya.
Wipe, trust me. Hindi ka malulunod kapag kasama mo ako, okay? Sabi niya, kaya tumangula lang ako at nagtagal kami doon. Habi, tara na. Pagod na ako. Sabi ko na kinatingin niya sa akin at nagikab pa ako. Ang likot kasi ng asawa ko. Ayan, pagod na. Sabi niya, kaya napangiti na lang ako at nagbubuhat na sa kanya. Wala na pala sila at bumalik na sa hotel. Paano? Kanina pa silang naliligo eh. Buhat-buhat niya ako nang umakyat kami sa taas. At syempre, sabay kaming naligong dalawa. Inaantok na talaga ako, kaya nahiga na ako sa higaan. Wala dito ang kambal, pati sila mama. Kasi andun sila sa kwarto ng mga magulang Jason. Tutulog ka na, wife? Tanong niya na makalabas sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Sanay naman ako dyan, dahil palagi kaming ganito sa bahay. Tumangulang ako sa kanya. Okay, magbibihis lang ako at magpapatuyo ng buhok. Tatabi na din ako. Sabi niya, kaya pumikit na ako. Maya-maya ay naramdaman ko na tumabi na siya sa akin at niyakap ako. Sleep well, wife. Sabi niya at niyakap ko na rin siya. Nagising ako na wala na si Jason sa tabi ko. Nagulat ako na gabi na pala. Hala, ang tagal ko palang nakatulog. Pagkaalala ko ay 4 kami natulog. Agad akong tumayo at lumabas ng kwarto. Pero nagulat ako na may kandila sa baba at may mga petals ng roses sa sahig. Madilim-dim sa paligid at tanging ilaw lang na nasa glass na kandila ang nagbibigay liwanag dito. Tiningnan ko kung saan ang direksyon ng daan. Nakita ko na diretso sa terrace, kaya naglakad ako papunta doon. Paglabas ko doon sa terrace ay nakita ko ang taong may pakalanan lahat ng ito. Nakatayo ito habang nakangiti sa akin. May hawak pa siyang tumpok ng bulaklak para sa akin. Habi, ano to? Nagtatakong tanong sa kaniya at nakita ko doon na nakahanda na ang table doon na merong candle sa gitna at may mga pagkain. Syempre, ang mga paborito ko. Lumapit siya sa akin at hinalikan muna ako sa labi. Surprise! Nakangiti niyang sabi at ibigay sa akin ng bulaklak na kinangiti ko naman. Habi naman eh, puro surprise ka na. Tapos, wala man lang akong surprise sa'yo. Sabi ko na kiniling niya. No need to surprise me, wife. Masaya na ako nakikita ang reaksyon mo kapag sinusurprise kita. Nakangiti niyang sabi sa akin na ginaya ko sa upuan. Wow, ang ganda naman ng view. Sabi ko habang nakatingin sa may dagat at bilog na bilog pa ang buwan at tamang-tama talaga para sa setup namin. Mas maganda ka, wife. Sabi niya, kaya pinamulahan man ako doon. Let's eat, wife. Mamaya sasayaw tayo. Sabi niya, kaya tumango na lang ako sa kanya at nagkwekwentuhan kami habang kumakain dalawa. Nang matapos ay tumayo na ito at lumabas sandali. Tapos maya-maya ay nakarinig ako ng tugtog na sweet dance. Habi, saan galing ang tugtog? Tanong ko nang bumalik si Tito. Over there. Turo niya sa may taas ng pinto ng terrace at napanga naman ako na may makita kong speaker doon. Ang galing. Can I have this dance, wife? Napangiti ako sa kanya at hinawakan na nakalahad niyang kamay sa akin at kapwa kami nakangiti sa isa't isa habang nagsasayaw hanggang sa tapos ng kanta. Thank you, Habi. Sobrang sweet mo talaga. I love you. Sabi ko at hinalikan siya sa labi at ginantihan naman niya at humiwalay din kami maya-maya. Welcome, wife. Para sa'yo. And I love you too. Sa kabuuan ng bakasyon namin sa resort nila ay talagang napakasaya at napaka-memorable. Lalo na ang mga surprise sa akin ni Jason. Kinabukasan nun ay umuwi na din kami. Balik na sa normal ang lahat at babalik na ulit ako sa trabaho dahil ang tagal kong nawala. Kahatid lang namin ni Jason sa kambal
at hinatid niya ako sa company. Don't stress too much, wife, okay? Ikaw din, Habi. I love you. I love you too. Kumaway pa ako sa kanya nang umalis din siya kaagad at pumasok na ako sa loob. Sa pinaka main entrance kasi kami dumaan, kaya ayun, nakatingin sa amin ng mga tao at employee pero carry lang naman. Wala naman kami ginagawang masama and besides, boyfriend ko siya. Habang papunta ko sa taas, ay binabati nila akong lahat at sinusuklian ko naman. Pumasok ako sandali sa office at maya-maya ay tinawag ko ni Clarice. Sinabing ayos na daw kaya bumaba na kami. May hawak akong mic na magsalita ako para marinig lang lahat. Alam kong excited na kayong lahat para sa darating na 6th anniversary ng Dilatora Company. Naghiyawa naman sila dahil sa sinabi ko kaya napangiti ako. Gusto ko maging motif ng party ay masquerade ball. Mas lalo silang natuwa dahil sa sinabi ko. Taong-taon talaga ay nagpapaparty ako. Nagpapalaro na din sa kanila at raffle, syempre, share your blessings. At isa pa, kung wala ang mga employee ko ay hindi lalago ang kumpanya ko. Dapat lang bigyan sila ng biyaya. Ito ang pinakarason kung bakit ko kayo pinatawag. Alam kong aware kayo sa mga anak ko, ang kambal. At alam ko rin na alam nyo na ang issue tungkol sa akin at kay Jason. Sabi ko na ikinaingin nila. Oo, Miss Keisha. Bagay na bagay kayo ni Sir Jason. Sabi nila kaya napatawa pa ako. Well, nakikita nyo naman siya palagi dito. Pero di pa rin ako nagsasabi kung ano nga bang meron sa amin. Ang balak kong ipakilala na siya sa lahat sa anniversary. Pero dahil employee ko kayo, ay sasabihin ko na agad. Kasi may mga press na pupunta dito. Mas natuwa sila dahil sa sinabi ko. May nagpupunta din naman na press sa amin pero hindi kasing rami nang pupunta ngayon, lalo na at bilyonaryo ang boyfriend ko. Si Jason ang ama ng kambal. Sabi ko sa kanila. Miss Keisha, alam na namin. Noong mga unang araw pa lang na magkasama kayo ay alam na namin. Lalo na't kamukha nyo pareho. Kamukhang kamukha nyong dalawang kambal. Napailing na lang ako sa sinabi ng mga employee ko. Well, that's good. Pero ang gusto ko kasi ay huwag munang ipalam sa publiko ang tungkol sa anak namin. Kaya huwag sana kayo magtataka kung di namin sasabihin ang tungkol sa kanila. Sabi ko at nagsing-ayunan naman sila. Miss Keisha, naiintindihan ko po namin. Sabi ni Clarice na ikinangiti ko dahil sumang-ayon silang lahat. Maraming salamat sa inyong lahat. So aasahan ko sa lahat na magpapaganda at magpapagwapo sa araw na yun. Siyempre, hindi mawawala ang traditional na gaganap kapag anniversary. Kaya mag-enjoy kayo for sure. That's all. Nagpalakpakan naman sila at sumigaw na dahil dun. Umakit na rin ako sa taas at pagkatapos nun ay kinausap ko sandali si Clarice para sa ball na magaganap. At alam na niya ang mga gagawin. Sa isang araw na ang anniversary kaya pinaghahandaan talaga namin yun. Sana maging maayos ang lahat.